Kung ikaw ay Pilipino, I'm sure na magagalit ka kung napanood mo yung ginawang pambabomba ng mga barko ng China sa ating Coast Guard or sa Navy. Ano po, ito nakaraan lang na araw, ano? So, siyempre, uh, dapat talaga magagalit tayo, di ba? At ganun din ano nung nagko-quiet time ako kahapon lang. Sabi ng sabi ko, Lord, tingnan niyo naman ginawa ng ano ng China sa Philippines, yung ginawa nila. 'Di ba pwede naman yan? 'Di ba kayo po yung tagapagtanggol namin? Sabi ko ganun. Ba't hindi nyo nalang palubugin yung mga barko, barko ng China? Para ang ano na nila, sobra na sila, di ba? Sabi ko sa Lord, alam niyo kung ano sagot sa akin ng Lord. Kasi pwede naman tayo makipag-usap sa Lord eh. 'Di ba sabi niya sa word niya sa Jeremiah 33, sabi niya 33:3, call to me and I will answer you and I will show you great and hidden things which you have not known. Ganun makikipag-usap ang Lord. Ano, ito yung quiet time ko. Sabi ko, kailan ba to? March 3rd, 28. Sabi niya kasi, sabi ko, Lord, ano ba yung gusto niyo pong sabihin sa akin? Sabi niya, anak, nais kong ipatuloy ninyong ipanalangin ang ginagawang iyan ng China. Sabi ko, Lord, di po ba kaya naman po ninyong palubugin ang mga barko. Yan. Na bumubomba sa mga barkong nagdadala na resupply namin sa mga sa mga sundalong na handun sa BRP Sierra Madre. Di ba pwede naman yung palubugin? Pwede niyong gawin yun sa kanya. Tapos sabi ng Lord sa akin, anak, sabi niya gano'n, nais kong ikaw ay maging mahinahon sa mga iniisip at sinasabi. Sabi ba naman ng Lord sa akin? Dapat ay, sabi niya gano'n, dapat ay kakitaan ng kabaitan sa gitna ng mapanghamong ginagawa ng China. Sabi sa akin dapat para ako maging mabait sa iniisip. Kasi nga gusto ko na siyang palubugin itong mga ano na to eh. Sabi ko, kasi Lord, nakakagalit naman ang ginagawa nila eh. Sabi ko, sa kanila na po ba ang Ayungin Shoal? Sabi ko gano'n, kasi parang ginagawa nila parang sa kanila yung Ayungin Shoal. At bakit po sa Pilipinas po sila kumukuha ng mga materyales nila sa paggawa ng kanila artificial island? Sabi niya, alam nyo, eto na. Anak, iyan ang kailangan paimbestigahan ng inyong mambabatas. Dapat sa Senado, di ba? O kaya sa Kongreso, sabi niya gano'n. Iyan ang kailangan malinawan upang malaman ng inyong mga tagapamahala ang dapat na gawin sa ganyang lumalalang sitwasyon. O nga po, Lord. So, yun. Ipag-pray natin na talagang maimbestigahan. Sino ba talaga ang merong kagagawan? Bakit ganyan kung umasta itong China? Di ba? Ngayon, malalaman natin kung sino ba. Actually, mga several months ago, meron na pong sinabi sa akin ang Lord na, anak, pag-pray niyo na mabunyag kung sino yung mga traidor sa inyong bansa. So, yun po. Ngayon po, maalala nyo, sinabi, anak, dapat maging mainahon ka. Tapos ito nakaraan pa, ang sabi ng Lord, ipanalangin nyo maging mahinahon ng inyong presidente. Diba? Sabi niya. Kaya yun, Lord, nawa pa'y maging mahinahon ng aming presidente. No? Sa kanyang kung ano yung dapat niyang gawin sa mga ginagawa ng China. Kahapon, nagpalabas siya ng nung letter. Naku, matindi-tindi rin yung letter. Na kahit na talagang matindi na yung sagot niya, pero makita mo pa rin na hindi basta-basta na maduduwag ang Pilipino. Pero makita mo pa rin yung kahinahunan niya. The answered prayer yun.
And then, dahil dyan, makikita po natin na ang Panginoon talaga ay napakatunay sa kanyang character. Yung sinasabi dito sa Psalm 103. Ito, basahin ko sa inyo. Sabi niya, sa Psalm 103 verse 8 and yung sumusunod. Sabi niya, the Lord is compassionate and gracious. Grabe talaga ang Lord, no? Talagang compassionate, talagang ayan, compassionate sa Tagalog yun. And then, slow to anger. Ayan. And, sabi niya, abounding in love. Yun. So, ang Lord talaga, no, masyado siyang compassionate, masyado siyang gracious, ibig sabihin talaga mapagpasensya, na mapagbigay, ganyan. And then, slow to anger. Ayan. Mabagal siyang magalit. Hindi ba siya galit doon? So, mga ginagawa ng China sa atin. No? Siguro hindi naman siya kumakampi sa China, hindi rin kumakampi sa atin. Pero Lord, diba sabi niya naman na kayo yung aming tagapagtanggol. Tapos sabi niya, He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Ayan po. Kaya talaga makita po natin na ang Lord talaga napakabuti niya, tapos talagang abounding in steadfast love. Yun ba talagang intindi yung pagmamahal niya. Mahal niya siyempre yung mga tao dun sa CCG, di ba? Mahal din niya yun, yung mga yun, kahit bang nila. Tapos mahal din niya tayo. Ganon. Pero, tandaan po natin, ang God natin ay God of justice. No po? At dahil dyan, ngayon kasi Biyernes Santo nalala natin yung pagkamatay ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit, Panginoon Jesus? Dahil din sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa ating mga kasalanan, dapat mamatay tayo kasi yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Di po ba? Kaya ngayon, dapat talaga mamatay tayo kasi lahat tayo makasalanan. Di ba? So ngayon, dahil sa ganun, dapat talaga mapunta tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Pero ito po, the Lord is love. Sabi niya ganun. He is abounding in steadfast love. At dahil sa love na yan, binigay nga niya ang ating Panginoong Jesus. Siya yung namatay doon sa krus. Siya nagdusa, nilagyan ng tinik sa kanyang ulo, yan, no? Tapos talagang pinaghahataw siya, ganyan. Tapos saka siya pinako sa krus. Sobrang dugo niya, ganyan, no? Sobrang hirap. Pero binata niya lahat yon. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal. Kasi gusto niya tayo maligtas. Ayaw niya tayo mapunta doon sa wala hanggang kaparusahan sa impyerno. So makita po natin na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Ganun. Sapat yun para bigay niya yung kanyang bugtong na anak, si Jesus. Sabi nga doon sa Romans 8:32, sabi niya doon na, sabi niya ganun, But God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ayan. So, ayan, dahil sa Kanya, ako na may sumampalataya sa Panginoong Jesus, tinanggap ko siya bilang Lord and Savior. Kaya siguro sabi niyo, anak, magpakahinahon ka, anak kita. Ganon. Actually, meron po akong ginagawang vlog tungkol dyan sa pagkagalit ko dyan sa China. Alam nyo, biglang nawala. Sabi siguro hindi ganyan yung dapat mong i-vlog. Kailangan ma-vlog ay yung pagmamahal ng Diyos. No? Amen? So yun, basta pag-pray lang natin, no? Ang God naman, God of justice. Kahit po siya God of love. Kaya meron din siyang gagawin para maging maayos po. Basta tumingin lang tayo sa Kanya at talagang ipanalangin natin yung ating Pangulo. So ito po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay,
kay saya ng buhay. God bless everyone.